Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, dapat pa ba silang sumali? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So naririnig na nga natin na malapit na magsimula uli ang bagong Miss Universe Philippines sa taon na 2024. Are you excited guys? Ako excited ako. Excited ako dahil gusto kong malaman kung sino nga ba ang ipapadala natin sa Mexico sa darating na Miss Universe. Nung nakaraang laban sa Mexico, ang ating pambato ay nanalong Miss Photogenic pero hindi siya sinuwerte pumasok sa semifinals. Ngayong taon kaya na to, nako, swertehin kaya tayo dito sa Mexico. Ang pagkakaalam ko din noong 1993, di ba? Nag-Miss Universe sa Mexico, hindi din pumasok sa semifinals yung kandidata natin. Kaya medyo nakakatakot. Kaya dapat maayos talaga at magaling ang pagpili ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to sa mga ipapadala nga natin dito sa Miss Universe. Kasi ay nako, kailangan pumasok tayo talaga sa semifinals or kailangan mapantayan niya talaga yung ginawa ni Michelle D nung nakaraan taon. But sino nga ba ang kandidata na dapat manalo ngayon dito sa Miss Universe? May mga ilan-ilan tayong naririnig na dati ng Reyna sasali daw uli dito sa Miss Universe Philippines. Oh my gosh, talagang isusugal nila ang kanilang titulo para lang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Ang tanong, gano'n nga ba sila ka-prepared? Kasi hindi biro to. Andiyan dyan si Kathleen Payton na hindi lang siya basta-basta reyna sa Pilipinas sa ibang national pageant, kundi reyna talaga siya doon sa international pageant na kung saan ay nanalo na siyang Miss Eco International. At ngayon nga napapabalita natin na sasalang nga daw dito sa Miss Universe Philippines. Oh my gosh, so exciting to talaga dahil syempre gusto natin malaman kung ano nga ba yung ipapakita ni Kathleen Payton. And then, isa din sa mga matutunog na naging runners-up naman sa international pageant, si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo ay talagang pinag-uusapan na sa social media dahil after niyang manalo ng first runner-up sa Miss International at ngayon nga daw ay sasalang dito sa Miss Universe Philippines. Oh my God, interesting talaga ang Miss Universe Philippines kasi iba din talaga ang ipapakita ni Atisa Manalo. Kumbaga parang ayun yung inaabangan natin kung paano niya susungkitin ng corona ng Miss Universe Philippines. Makuha niya kaya? At eto pa, may isa pang kandidata na talagang, oh my gosh, si Chris Stephanie, di ba, Johnson, na lumalaban ngayon sa Cebu ng regional pageant. Oh my God, provincial pala. So, eto isa sa mga inaabangan din kasi dati na siyang title holder dito sa Binibining Pilipinas bilang Binibining Pilipinas Intercontinental na sumali din sa Miss Intercontinental kung saan naman nag-second runner-up. At ngayon, sasalang nga siya dito sa Miss Universe Philippines. Oh my God, exciting, di ba? At saka syempre, may mga ilang kandidata din tayo na nag-finalist sa Binibining Pilipinas katulad ni Natasha Jong na officially candidates na dito sa Miss Universe Philippines at isa pa si Cyril Payumo na dati din candidates dito sa Binibining Pilipinas na naging finalist din sa Binibining Pilipinas na nandiyan ngayon sa Miss Pampanga na sumasali para makasali sa Miss Universe Philippines. Kumbaga, kung iisipin mo, grabe no, talagang hindi sila maawat. Kumbaga, nandoon na gusto nila uli i-present talaga ang bansa natin sa international pageant. But, paano nga ba sila mananalo dito? Kasi ngayon may dalawang kandidata pa na talagang, oh my God, confirm na confirm daw to. Ito ay wala nang iba kundi si Maureen Montaigne. Si Maureen Montaigne, medyo nagulat ako kasi parang feeling ko noon, hindi na siya sasali sa iba pang pageant. Kumbaga, last niya na ang Miss Globe. Marami ng pageant sinalihan ito si Maureen Montaigne.
Andiyan dyan na ang sumali siya sa Miss USA, di ba? Naging Miss USA candidate siya. At ang alam ko, naging finalist siya sa Miss USA. Sumali siya sa Miss World Philippines na kung saan nanalo siya ng Miss World Philippines Eco International. At nag-first runner-up siya sa Miss Eco. And then, sumali siya sa Binibining Pilipinas kung saan naman nag-title siya ng Binibining Pilipinas Globe. At ayun nga. Di ba? Nag-title at ngayon nandirito sa Miss Universe Philippines. Isa pa sa mga matutunog din ay si Samantha Panlilio. Si Samantha Panlilio naman ay sumali sa Binibining Pilipinas na kung saan naging Binibining Pilipinas Grand International, pero hindi siya pinalad doon sa Miss Grand na makapasok sa semifinals. At sumali na siya noong nakaraang taon dito sa Miss Universe Philippines. At ngayong taon na to, kumpirmado, sasali uli ang Samantha Panlilio dito sa Miss Universe Philippines. Ang tanong ko, dapat pa ba sila talagang sumali? So, sa pagkakaalam ko, naging batchmate sa Binibining Pilipinas si Samantha Panlilio at saka si Maureen Montaigne. Pag nagkataon, ito yung match nilang dalawa uli, di ba? So, kumbaga parang rematch nila ito dito sa Miss Universe Philippines. At saka syempre, questionable to kasi ang tanong, sino kaya mag-uuwi ng corona sa kanilang dalawa pag nagkataon? Sino nga ba ang dapat? Si Samantha Panlilio o si Maureen Montaigne? Si Maureen Montaigne, well experienced, sa totoo lang, masasabi ko na pagdating sa mga ganitong pageant, ay talaga namang bihasa na ang isang Maureen Montaigne. At kung tutuusin, wala tayong dapat pagdudahan sa kanya. Credible talaga ang isang Maureen Montaigne pagdating sa mga beauty pageant kasi sa sobrang dami niya na-experience. Pero kasi, ang tanong doon, ano nga ba ang transformation na kailangan gawin ni Maureen Montaigne para manalo dito sa Miss Universe Philippines? Isa si Maureen Montaigne, masasabi ko, na nakakatakot na kalaban ng mga kandidata dito sa competition ng Miss Universe Philippines kasi iba ang isang Maureen Montaigne eh. Pero pag si Maureen Montaigne ang nanalo ng Miss Universe Philippines, ang tanong ko, kaya na kayang mapantayan o malagpasan ang ginawa ni Michelle D sa competition ng Miss Universe, di ba? Kasi ang parang ako official lang to. Kumbaga parang sa akin lang to. Ang tingin ko kasi kay Maureen Montaigne ay parang nakukulangan ako sa appeal na meron siya. Maganda siya kung sa maganda. She's look like Catriona Gray Beauty, ha? Mistisa, tapos matalino. Kaya lang parang may something missing pagdating sa kanyang beauty. Yung appeal, yung kulang yung appeal. Magaling si Maureen Montaigne kung paano makikipag-compete. And then, parang feeling ko naman, kaya naman niya makipaglaban. Pero, parang 50-50 ako sa kanya pagdating sa Miss Universe. So, kasi medyo yung appeal. So, kailangan siguro ni Maureen Montaigne na mag-experiment ng new look para, alam mo yon, lumabas yung talagang ganda niya at yung appeal niya bilang isang kandidata ng Pilipinas sa Miss Universe. Kumbaga, si Maureen Montaigne kasi pwede mong ihantulad to kay Arbony na alam mo yun na very strong pagdating sa communication skills and then mistisa yung dating. But kasi si Arbony may charm na talagang makikita mo sa mukha niya. Si Maureen Montaigne kasi parang a little bit meron akong napapansin na hindi siya ganong kakumpiyansa sa sarili niya kahit na alam mong maganda siya, di ba? So, yun. So, but I'm so excited kasi excited ako doon sa transformation na pwede mong makita sa kanya dito sa competition. Pagdating naman kay Samantha Panlilio, si Samantha Panlilio, to be honest, magaling si Samantha pagdating sa mga experiment katulad ng paano siya aatake, yung styling niya, gano'n ba kabongga. Talagang walang question sa mga styling na ginagawa niya. And then she can buy the expensive talaga na evening gown. Ayun yung panlaban ni Samantha Panlilio. Pero kasi ang tanong, ano ang bagong i-offer niya dito? Kasi mula nung lumaban siya sa Miss Universe, sa Miss Grand Philippines, nakita natin na talaga yung atake niya talaga bongacious. And then last year, medyo nag-calm siya doon sa, alam mo yun, yung mga pasabog niya. Sobrang simplihan lang yung dating, iba yung aura. But ngayon taon na to, ano yung i-offer ni Samantha Panlilio? Very Pinay beauty.
ang Samantha Panlilio ha. Kaya lang kasi naiisip ko, instead sana na sumali siya dito sa Miss Universe Philippines, I think better na sumali siya sa Miss Earth. Kasi sa Miss Earth talaga, parang feeling ko, kung gusto niya ng title holder mula sa international pageant, I think kaya niya. Oo, kasi kaya niya the way kung paano mag-perform, kumabog, at plus nandoon na talagang iba talaga ang kanyang com skills din. But dito kasi sa Miss Universe Philippines, parang feeling ko talagang 50-50 siya dito. Lalo na pag nanalo siya ng Miss Universe, ay nako, hindi ko alam. Kasi sabi ko nga, iba si Michelle D. Huwag nilang gayahin si Michelle D. Si Michelle D, nandoon ako na lahat kayang gawin, kaya niya suportahan ng sarili niya pagdating sa beauty pageant. But kasi iba si Michelle D, iba yung dating ni Michelle D. And then I think sila ay dapat silang mag-experiment. To be honest, kung ako tatanungin mo ha, si Maureen Montaigne, parang feeling ko hindi na siya dapat sumali kasi title holder na siya sa Miss Globe. And then I think parang yung title niya is enough para sa kanya. And I think sana ha, wag lang, I think sana nakontento na lang siya kung ano yung title na meron siya. Kasi baka masayang, alam mo yon, hindi natin alam, hindi pa naman ako sigurado pagdating sa kanya kung mananalo siya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Either Samantha Panlilio, parang feeling ko, hindi na muna sana sila sumali. Kumbaga parang, depende kasi baka mamaya gawin lang silang runners-up dyan or hindi sila mag-title or parang gusto ko na something new dito sa Miss Universe Philippines na manalo. Kumbaga parang I think stop na muna tayo doon sa mga nanalo na sa international pageant. Kumbaga give chance naman to another, parang ganon. Kasi parang feeling ko, kailangan natin mag-offer ng something new. Kasi kung sila din naman pala ang napipisal ng organization manalo, edi mag-appoint na lang tayo. Pwede natin i-appoint si Maureen Montaigne for this year. Next year naman si Samantha Panlilio. Sa susunod na taon naman si Atisa Manalo. Sa susunod naman, kumbaga, yung mga kandidata na to na alam mong sobrang close doon sa organization, tapos makikita mo na magjo-join dito sa Miss Universe Philippines, parang mahirap mako-question, 'di ba? So, 'yun, kahit ano pang sabihin mo, parang ano ba? Parang bakit ba tayo nagkakaroon pa ng competition kung feeling naman natin sila naman pala talaga din ang mananalo? Kasi parang gusto kong sanang mangyari, nakita natin na nagkaroon sila ng accredited partner sa bawat provincial, di sana magkaroon ng pageant sa bawat provincial. Tapos kung sino yung mananalo doon, ayun yung dalhin nila dito sa sa tawag dito sa Miss Universe Philippines. And then ina-expect ko na sana wala na munang mga repeater na magsasalihan. Kasi parang feeling ko much better na talagang fresh lahat. Kasi kung halimbawa sa isang provincial pageant, in-appoint nila doon yung may experience na or pinasali nila yung may experience, na magiging unfair naman yun doon sa mga baguhan na gustong sumali, na gustong ma-discover ang sarili nila dito sa mundo ng beauty pageant. So hindi ko lang naiintindihan yung mga title holder na sa Binibining Pilipinas, nag-title holder na sa international pageant, ay dapat ba talagang magsisalihan dito sa competition. So hindi naman din sila sigurado kung mananalo sila sa international pageant. Like example, Antonio Porcel, title holder sa supranational, pero hindi siya pinalad na makuha ang corona ng Miss Universe. I know the Philippines, they are wanted na. We are wanted to win sa Miss Universe Philippines. Pero mas maganda kasi mag-discover tayo ng kandidata na talagang alam mo yon na pwede talagang manalo sa Miss Universe. Katulad na lang halimbawa, Pia Wurtzbach. Kasi si Pia Wurtzbach, hindi naman siya title holder noon eh. Kumbaga parang nagpaulit-ulit lang siyang sumali hanggang sa makuha niya yung perfect timing para sa kanya. And I think makakakuha tayo ng perfect timing for the Philippines para sa corona ng Miss Universe. But okay, let's see. Malaman natin kung ano ang game ng mga kandidata na magsisalihan ngayon dito sa Miss Universe Philippines, at tingnan natin kung paano sila makikipagbakbakan para sa corona ng Miss Universe Philippines, at kung sino man yung mananalo dito, tingnan natin kung paano nila i-represent ang ating bansa sa international pageant. So, medyo interesting tong laban na to, but siguro sana
maging patas talaga sa lahat ang competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, are you ready guys? Kasi ako, yes. Sobrang nakakatuwa tong bakbakan na to. So guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Kayo ba ay nawindang din ng bonggang-bongga? Kasi ako parang medyo, parang talaga ba? Talaga ba? But I'm not against them ha. Ando doon lang ako sa part na parang sana give chance to another. Kasi kung nag-title naman na kayo sa international pageant, parang wala naman na kayong dapat pagpatunayan. But kung gusto talaga ninyo at try ninyo na gusto ninyong makuha ang Miss Universe, edi go. Let's see. So, yun. So, kayo guys, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.